embracing the new normal. Teachers and learners go hand in hand to continue education in the midst of pandemic. So, how do we learn? With distance learning, teaching and learning process will still continue through modular and online mode of learning. Learning opportunity for both teachers and students is made possible with the help of different educational platforms and available applications we have today, such as Google Meet, G Suite, Facebook Messenger, Zoom, and Discord. Let's take a peek on how these applications are utilized in teaching and learning. Second is to distinguish linking verbs from action verbs and construct sentences using both action verbs and linking verbs. But how do we really go about our education now? Manuel A. Rojas High School, one of the largest secondary schools in Manila, has also started equipping teachers and students on distance learning to adapt to this new normal. Two essential factors responsible for shaping the ecosystem are biotic and abiotic. Very good! Biotic and abiotic component. With synchronous learning, both teachers and students experience a real-time teaching and learning process. Students attend their classes on their given schedules where they can interact with their teachers and other classmates. Discussions and feedbacks from the teachers themselves are made possible. It's almost like you're sitting inside a real classroom. Sakali na may pagkakataon na hindi kayo makakapasok sa ating klase, huwag mag-alala kasi nakalagay naman sa ating classroom yung ating mga gagawin. But what if students do not have sufficient internet or data connection to attend fixed schedule the entire week? What happens with the learning? Asynchronous learning offers us a whole new learning opportunity where students learn in their own available time. Teachers may do their pre-recorded videos of lessons and share them with their students so they can access them on their availability. Handouts, worksheets, and modules are also part of asynchronous learning. Teachers give out tasks and assignments as students complete them on their own. With this, there's no doubt that the flexibility of students will improve as they work and learn on their own paces. Magluto, mag-design, no, kumanta, mag-rap, no, mag-spoken poetry, rap, diba? Sabi nga, ito ay isang regalo mula sa Panginoon. At syempre, kung ito ay tinataglay mo, meron kang regalo, no, ay dapat lamang na ito ay iyong ibahagi sa iyong kapwa. Tama po ba? You need to give me your thoughts on love. Either negative or positive, walang maling sagot. Alright? Okay, begin. Okay, unang-una, Anika, can you tell us your thoughts on love? Nakikinig ako dito. Go! Ano, ma'am? Love. Love is, the feeling that you have for someone. Okay, good. Thank you for that. So, according to Anika, when we speak about love, it is your feeling on someone. The feeling towards someone, ma? Sino po yung someone na yon? So, for that someone, that could either be your parents, your friends, or anybody else, or special someone, right? Okay. Thank you, Anika. Now, So, can you give an example, a computer device or computer hardware na pwede natin siyang may classify as input and output devices? Can you give one? How about Juliana, Anika? Ma'am, both input and output devices, modem. Okay, very good. Another example is modem. What else? Yes, Ken. Yes, ma'am. Ken. So, sabi ni Anika kanina, we have modem. Tama naman. What else? CD po, ma'am. Okay, very good. CD. What else? How An about example of active transport, the sodium-potassium pump. Okay? If you recall, ang sabi ko kanina, saan makikita ang sodium predominantly? Sa loob o sa labas ng cell? Okay. Again, saan makikita yung sodium predominantly sa labas ng cell o sa loob ng cell? Sa labas. Okay, very good. Okay? The sodium
predominantly can be found outside the cell. And of course, potassium can be found inside the cell. The subject itself encapsulates three major disciplines, which is anthropology, sociology, and political science. Okay, so do you have any idea about the three terms? What can you say about anthropology? Okay. Sir, yung anthropology po is yung study ng human behavior. Okay, what else? Nung societies po ngayon, tsaka or ngayong present po or nung past. Great. So, it's good that you mentioned behavior and society because that is also part of anthropology. Okay. So what's the value being substituted to g of x? The value itself, yes or no? Yes, Ken? Yes, ma'am. Yes. What value is being substituted to the g of x? Yun 3, ma'am. Yes, very good. Thank you, Ken. So 3. Okay, next. So the basic knife skills, we have the chiffonage, the mince, the rondelle, julienne, macédoine, and the obliques. Okay? So why is it necessary to know the basic knife skills? Mika, Yes, ma'am. why is it necessary to know the basic knife skills, these different types of cuts? Ma'am, for the presentation of the food, since it's part of how we present the food, especially in restaurants and dinners. Very good, Mika. So it is a part of presentation. Remember that. We have been doing distance learning, blended learning for decades and decades. Ang ibig sabihin ng blended, kung anong sitwasyon, halimbawa sa isang eskwelahan, kung ano ang pangangailangan, anong estado ng mga bata, mag-a-adjust ang teacher, mag-a-adjust ang school. Depende sa availability ng communication. The Education Department moves the opening of the school year to October 5th. That's more than a month from the initial plan to resume classes on August 24th. Secretary Leonor Briones says the change in plans will allow the department to fill in the remaining gaps. The country shifts to distance learning. This morning, we received a memorandum from the Office of the President. As per the memorandum of the President, he has given approval to the recommendation of DepEd, which, I repeat, we submitted last August 8. Thus, we will now implement such a decision to defer school opening to October 5, pursuant to Republic Act number 11480. Mga kababayan, di ba naalala nyo, sabi ko, hinihikayat ko kayo, enroll nyo ang anak nyo. Yung pinoproblema at pag-aagam-agam ninyo, sabi ko sa inyo, gagawa namin ng paraan. Kapag hanap po tayo ng pondo para matupad natin yung bagong pamamaraan na itinakda ng DepEd. Ang tawag nila, Distant Blended Learning. Madalit salita mga kababayan, online learning. Mayor, wala po akong gamit para sa anak ko. Online learning, kailangan ko dyan, tablet. Mga kababayan, nakahanap po tayo, pagkikisa ng lahat, naaprobahan na sa school board, which I chair, 994 million pesos. At naaprobahan na rin na, amenda na rin natin ang APP ng school board. O yun, meron na tayong nakitang pera. O ngayon, bibili tayo ng tablet. 110,000 na tablet para sa mga batang Maynila. Ayan. Walang tosgas na ang mga magulang. Let us now listen to what our students and parents have to say with this new normal. Tsaka magiging focus po din po tayo sa mga studies natin. Yung magandang dulot po nun, yung nagiging comfortable po tayo kasi nandito tayo sa mga sariling tahanan natin. Pero po yung, minsan po yung ibang mga estudyante, hindi po nakikinig dun sa mga lesson ng guro at saka hindi po lahat tayo natatanong kung ano po yung mga natutunan natin. Mas maganda po yung parang face-to-face po, pero po parang katulad nga po ng sinabi ni mali po yung parang sinayang lang po yung isang taon na matigil po yung pag-aaral. Kasi po kapag wala naman po tayong ginagawa sa bahay, wala naman po tayong natututunan, puro lang po tayo cellphone ng cellphone. Alam ko po, may naririnig pa ako mga negative tungkol po sa online class. Pero para sa akin po yung online class po ay okay lang naman po siya. Maganda nga po siya. Kasi naman po, nandito lang po tayo sa bahay at wala pong matututunan po. Mas mabuti na pong mag-aral tayo.
So, ayun po, nakakapanibago po kasi online class po eh. First time ko lang po mararanasan yung ganun. Tsaka, yun po, may iba pa po akong matututunan other than educating myself po. Kung mananalo man po yung academic fees, hindi ko po gusto yun. Mas gusto ko pong mag-online class kasi sayang po yung panahon po eh. Paano po kung wala pa po tayong cure sa disease? Paano kung umabot pa po yan ng mas mahaba pa pong panahon? E di sayang po yung panahon na hindi po kami nakapag-aral. Ano po, yung iba po kasi sa amin, nahihirapan po mag-adapt po sa lesson, lalo na po sa ibang subject. Sa academic fees po or sa online class, ganun pa rin po, parang medyo balance po yung tingin ko kasi lalo na po yung state ng bansa ngayon kasi medyo mahirap din po talaga sa ibang students na kailangan pumunta sa online class. Agree po ako sa academic fees kasi po hindi po kasi lahat afford yung mga gadgets. Siyempre po yung iba pong privilege na tao po, kung iisipin po kasi yung iba, hindi po kakayanin ng online class. Sa online classes po, okay naman po ako doon kasi po meron po siyang disadvantages tsaka advantages ang mga mag-aaral. Ang advantages po niya ay ang mga mag-aaral po ay nagiging productive po ngayong panahon na may pandemic at sa panahon po na ito, kaysa po maglaro lang po tayo at manood ng kung ano-ano po sa TV, makakapag-aral pa po tayo at marami po tayong matututunan. Ang disadvantages naman niya po ay may mga masamang epekto rin po ito sa katawan natin. Tulad na lang po sa mga mata po namin na lagi po kami nakatutok sa laptop po namin kasi po dahil po sa online class. About po sa academic fees, medyo agree po at medyo disagree rin po ako kasi medyo agree po ako kasi ang mga iba pong estudyante ay wala pong kagamitan para po sa online class at yung iba po wala pong na stable na internet connection po sa mga bahay nila. Medyo disagree naman po ako kasi hindi po natin malalaman kung kailan po matatapos yung pandemic. At saka po, may pinangako naman po si Mayor na magbibigay po siya ng mga tablet sa mga estudyante na wala pong mga kagamitan para sa online class. Kaya yun po. Ang opinion ko po ay medyo nakakapanibago po sa aming mga estudyante dahil ngayon lang po namin ma-experience yung mga ganito pong online classes. Pero gaya po ng sabi ko kanina, wala na po tayong magagawa at kailangan na lang po natin mag-adjust po sa lahat ng mangyayari ngayon. Sir, kasi yung isip ng students ngayon, focus sila sa negative. So, kailangan nating i-open sa kanila yung positive side ng online class. Siguro sisimulan ko siya sa mga friends ko, yung mga nakakaintindi sa akin. Kasi kung i-open ko siya agad sa mga maraming tao, syempre, maraming random thoughts na makakokontra sa akin, gano'n. So, i-share ko muna siya dun sa mga friends ko na makakaintindi sa akin hanggang sa ma-share na nila dun sa friends nila na ayun nga, ipapaunawa ko na i-grab na natin to kasi kung hindi natin i-grab, may possibilities na mas lalala pa, pandemic na nga, diba? Yung problema, isa-isa na natin solusyonan. Huwag na natin dagdagan pa na i-stop natin yung year. Kasi kung tutuusin, pwede i-stop. Kaso isipin natin maraming masasayang eh. Isa na dito yung may mga parents kasi tayo na matatanda na, hindi lang parents yung iba nga nagpapaaral sa ating mga lolo't lola na natin. Tapos yung mga goal ng mga parents natin or yung mga lolo't lola natin ay yung makapagtapos tayo ng pag-aaral. Para tayo naman yung tumulong sa kanila. Kumbaga, kasi karamihan sa parents ngayon, example dito yung parent ko. Gusto nila na makapagtapos na ako ng pag-aaral. Kasi pagod na sila eh. Kumbaga ako naman, it's my time para tulungan naman sila. Kaya ayoko sanang may masayang na taon or buwan para lang may stop ganun. Kaya i-push na natin. Kaya naman sigurong solusyon ng unti-unti basta magtutulungan tayo na. Sir, syempre ayun nga, 'di ba? Na okay lang na ganito na online class tayo. Tsaka para sa atin lang naman yun, hindi para sa teachers, hindi para lang yung sinasabi nila na sa sahod, na gano'n, na sila lang yung mamumuhunan, sila lang yung magkakaroon. Pero syempre, para din naman sa atin yun. Lahat naman tayo nahihirapan ngayon, wala naman taong hindi nahihirapan ngayon. So, kailangan nating i-overcome lahat ng nangyayari na to. Napatuloy lang tayong mag-aral dahil in the end, tayo lang din yung magiging pag-asa ng sarili nating bansa na tayo lang din yung tutulong sa ating mga pamilya na kailangan natin to hindi lang para sa iba, para din sa sarili natin at sa pamilya, sa mga susunod na henerasyon. Ayun nga po, kasi sir, kung gusto po talaga nila mag-aral, marami pong paraan eh. Katulad na lang po, si Yorme, meron po siyang free tablets na ibibigay sa ating lahat.
At kung hindi man po sila mabigyan nun, meron pong modular. Ganun. Tapos meron din po ako nakikita mga estudyante na nagpo-post po sa Facebook na na kung piso for laptop, ganun po. Ang dami pong paraan eh. Kumbaga, nasa sa atin lang po talaga yon kung paano natin to ma-embrace yung new normal na to kasi lahat po tayo nag-a-adjust dito. Masasabi ko lang po, given na meron naman tayong privilege ngayon ng social media, siguro gamitin natin yun as a motivation. Kasi napapansin ko hindi naman nagre-research yung karamihan sa atin eh. Puro lang sila, yung argumento nila, walang citation. Yung mga opinion nila, hindi porket sinabi lang ng kakilala nila, ganito, mag-academic freaks na tayo. Tapos, hindi naman substantial yung evidence para ma-support yung claim nila. Well, sa experience ko po kasi, before this, nag-online class na rin po ako. Pero given na pandemic po kasi, at nasa 21st century na tayo, maaari po sa future, ganito na rin yung mangyayari. Kahit na nasa malayo ka, makakapag-aral ka pa rin. Pero yun nga, yung sinasabi na privilege, may mga options pa rin naman dyan. Kung gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Kasi, maski naman po sa akin, like for example, in my exchange, din po sa current exchange program na sinasalihan ko, may isa po sa amin na wala talagang access sa internet. So, syempre, nagtutulungan kami. Tinatanong namin na, tapos ina-update namin na, meron tayong gagawin na ganito, ganyan. So, kung gano'n, meron naman tinatawag na SIM cards, meron naman dyang text. Pwede naman nating i-text na, may assignment sa ganito. Tapos, idagdag pa natin yung modular. Meron silang mga modules. Pwede naman nating i-contact yung mga kaklase natin na. Pero, yun nga, siguro naiisip ng mga ibang estudyante, yung plastikan, ganyan. Yung kasi kaibigan nito si ganyan, hindi kami matutulungan. Can we just set it aside now? Kasi dapat nagtutulungan talaga tayo during this pandemic eh. So, ayun. Imbis na puro negative aspect tayo, siguro mag-focus tayo dun sa mga possible ways, yung mga innovations na dapat natin gawin. Given na marami naman nung binibigay yung mga iba't ibang bansa or maski dito sa Pilipinas. Kasi the more na nag-iisip tayo ng negative aspect, the more na mas naiisip natin na wala nang pag-asa. Yun yung masama sa mga nag-iisip natin ngayon. Ma-motivate lang po natin yan kung isa-set lang po natin sa may mind nila po na sayang nga po yung panahon kung hindi po natin to itutuloy. Sayang po yung halos isang year po o kaya baka tumagal pa po kung hindi po natin to gagawa ng paraan. Hindi po tayo nakaka-sure kung kailan po matatapos itong pandemic na to, pero kailangan natin gawin natin ng paraan nito dahil sayang nga po talaga yung oras ng kung i-skip lang po natin ito, kung i-freeze lang po natin ito. Yung experience din po kasi nung nakasama po yun doon po eh. Kaya ganun po. Technology na po ang minsan nasa sentro ng buhay ng isang tao. Maaari po natin gamitin yun. Kapag tumigil po sila, masasayang isang taon na dapat ginobel nila sa pag-aaral. Disadvantage din po yun sa pamilya nila, especially dun sa parents na nagpaparal sa kanila. Kasi isang taon po yung masasayang, lalo na po yung pera na pinaghirapan ng mga magulang po nila sa pagtatrabaho. Especially po, pandemic ngayon, nahirap po kumita ng pera. Kaya kung ako pong tatanungin, mas maganda po talaga na magpatuloy yung school year ngayon. Kasi kahit po sa ganitong sitwasyon, natututo naman po yung mag-aaral. Depende po dun sa kung gusto niya pong intindihin yung tinuturo ng teacher nila. Papaintindi ko sa kanila na through failure, marireach mo yung success. If you want to reach success, you need to face this problem. Na hindi lahat ng problema, walang solusyon. If there's a way, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. There is always a way. If there is no way, then create another way. So, yun yung ginawa ng DepEd. Dahil sa pandemic, naghanap sila ng panibagong decision. Yun nga, pagkakaroon ng online class. If you want to reach success, you need to face all these problems. Na success is a path, not a destination. Dapat hindi tayong puro fail lang iisipin na puro problema, hindi ko ito kakayanin. Pero dapat yung mga fail na naranasan natin, nagiging path siya para ma-reach natin yung goal natin sa buhay. Na dapat hindi nagiging hadlang yung mga bawat problema. Na dapat tuloy-tuloy. Ang masasabi ko dyan, okay naman ang online class kasi siyempre isang paraan na rin yan para makaiwas tayo sa sakit na pandemic, para maging ligtas yung mga estudyante. Total, may mga ganito naman na pagkakataon, ituloy natin. Tuloy-tuloy lang. Kasi ibig sabihin pala kung wala ng bakuna, lahat ng estudyante, lahat ng titigil na. Paano naman yung nila, yung pag-aaral nila? Kailangan lang,
think positive lang lagi, ganyan. Hindi, kasi kung sakali man na ibang parents, gano'n ang pag-isip na, paano naman yung gusto? Para sa akin man, siguro mas marami yung pabor sa gusto. Kasi ang iniisip ko kasi, sa totoo lang, para sa akin magulang, gusto ko makatapos agad yung mga anak ko. Para sa ganun, kasi ako tatanda ako, di naman ako pabata tatanda ako. Para pagdating ng panahon na pag sila nakatapos ng pag-aaral at ako'y matanda na, sila naman ang tutulong sa akin. Yun ang lagi kong sinasabi sa mga anak ko, sir. Gusto ko makatapos yun ng pag-aaral. Ayusin nyo yung pag-aaral nyo. Kasi ako tatanda na ako, masama na yung pakiramdam ko, masakit na yung mga kasakasuhan ko, masakit na yung likod ko. Para pagdating ng panahon, kayo naman ang tutulong sa akin. Yun ang lagi kong sinasabi sa mga anak ko, sir. Ang masasabi ko po dyan, sir, parang hindi po maganda para sa aming mga magulang. Kasi po, imbis na kagaya nila, grade 12 na sila, sa susunod na taon, magka-college na po sana sila. Ngayon kung mag-academic fees, di hihinto po sila. Ngayon, yung kanilang napag-aralan na, mababaliwala. Based na experience ko sa kanya last week, narinig ko kasi yung online simulation, no? Medyo nakakapanibago talaga. Medyo kahit ako nahirapan. Pero siguro sa umpisa gano'n lang talaga may hirapan talaga So siguro sa susunod na mga pagkakataon, sa susunod na araw, kapag nasanay na sila, mas magiging madali na sa kanila to. Medyo mahirap kasi minsan nagbabuffer, minsan maingay yung paligid, minsan slow yung internet. Doon talaga sobrang mahirap para sa amin din na magulang. Pero syempre nga, gaya nga, kailangan din talaga nating sumunod sa nakakataas. So, kailangan natin mag-adjust. Lahat tayo kailangan mag-adjust. Ang masasabi ko lang po, para po kay Mayor at sa buong kagawaran ng edukasyon sa Manuel A. Rojas High School na nagpapasalamat po ako at siguro ibang mga magulang na rin po na kahit ganitong pandemic po tayo, gumagawa sila ng paraan para sa mga bata para maituloy nila yung pag-aaral nila. At nagpapasalamat din po ako sa tablet na maibibigay ni Mayor. Sobrang malaking tulong po yan sa mga kabataan ngayon na wala talagang pambili at may libreng internet pa po yan, alam ko Yun nga po, sobrang malaking tulong po sa mga batang milenyo yung may bibigay nila. Maraming salamat po. Para po sa akin, sir, mas okay po na may ganun na may online class, which is pandemic po kasi tayo ngayon. Sayang naman po yung time, sayang yung panahon ng mga bata na wala silang natutunan. At pag may online class po kasi, kahit paano, doon po natutuon yung oras nila, panahon nila, hindi sa puro laro na lang, puro panunod ng kung ano-ano. Parang ganun po yung nakikita kong okay po siya talaga. Parang natuwa po ako nung time na nag-start po yung trial po na yun. Nakikita ko sa anak. Kasi agree po ako dun sa i-please po nila yung klase po, sir. Kasi nga po, gaya po sabi ko kanina, which is sayang po talaga yung time ng mga bata. At least nandito lang naman po kasi sila sa bahay, nasubaybayan ng magulang, tsaka wala naman pong face-to-face na mangyayari. So bakit hindi go na lang, di ba? Support na lang po natin yung mga bata, teachers, sa mga gagawin nila po ngayon. Po sa Manuel A. Rojas High School at saka dun po sa DepEd, thank you po sa support sa mga bata at patuloy po kayong gumagawa ng paraan na matututo po yung mga bata this pandemya. Tsaka sa kay Mayor's po naman po, thanks in advance po dun sa tablet na ibibigay niya po sa mga bata. Gaya nga po na sinabi ko, sa 4 po yung anak ko, so need po talaga namin yun as pandagdag. Kesa sa naaaksaya yung kanilang oras sa better na sa education na lang mapunta yung oras na yun kesa sa mabawasan ng konti yung kanilang na-strain din ng mga mata nila sa ganung bagay, mas better na may strain ng mata nila na natututo. So para sa akin, better na ituloy kesa natin yung academic phase piliin. Tudo ko sa ating Department of Education kasi pinilit nilang maghanap ng way para hindi na mamahinto yung pag-aaral ng mga bata. Kasi para sa akin, napaka-importante yung education. So, the fact na pinagtuunan ng pansin ang maigi, including mga teachers, principals, lahat ng involved para magkaroon ng online teaching ay saludo ko, hats off. So, nung nalaman ko na may online class din itong mga batang tayo, ng public school, sabi ko, mas okay kasi
walang walang masasayang na time. Araw-araw yung mga bata talagang gumagamit yan ng gadget Kaysa sa gamitin nila yung gadget sa maghapon sa puro games lang, bakit hindi na lang mag-online class? Mas okay sa akin yan. Talagang approve ako dyan. Dahil sabi ko nga, mula pa naman sa kuya niya, nag-online na. So, ang support ko talaga sa kanila, fully support talaga ako. Nakikita naman natin yung effort ng DepEd, nung government natin, lalo na yung mga teachers. Why not support na lang kaysa sa, 'di ba? Hindi naman para sa mga teachers yan, sa mga nakaupo sa pwesto. Para sa mga anak nyo yung ginagawa nila, 'di ba? Sa online class, okay naman po sa akin para sa mga estudyante. As a parents po, sir, suportado ko naman po yung anak ko kung ano man po yung patakaran sa pag-aaral ngayon dahil po sa epidemyang nangyayari. Pero kaysa naman po online class po, kaysa naman po itigil ng 1 taon, mas maganda pa rin na ituloy yung klase sa taon ito. Sa online class po, medyo mahirap po siya, no? Kasi nga, yun nga, simulation pa naman po. So, mag-a-adjust sa lahat ng estudyante. Pero okay naman po, okay naman po siya. Kaysa naman walang magawa yung mga bata, then sayang yung 1 taon na mawawala sa kanila. Kasi mas safe sila, then di na kailangan na, iba naman po kasi talaga yung panahon ngayon, hindi po natin masasabi talaga. So, wala tayong choice para sa mga safety ng mga anak natin. So, ito lang po talaga. Isang mapagpalayang hapon po sa ating lahat. First and foremost, I'd like to thank the effort of all the ICT teachers in this undertaking, led by Sir MJ. And of course, our department heads out there, our beloved teachers, at higit sa lahat, I miss this so much, yung mga lovely faces of our learners. Mga anak, salamat at nakikita ko kahit man lang dito sa paraan na ito, namimiss ko na kayo makita sa ating campus. At this point in time, first and foremost, thank God for this undertaking. Without him, hindi po maging maganda po ang kinalabasan. And I'm very thankful na umangtong tayo sa ganitong realidad despite of the situations. Ay ito po yung paraan para makaagapay tayo sa makabagong new normal. So to our teachers out there, I hope the 168 strong faculty members ay manonood sa ngayon para naman po tayo ay magkaroon po ng basehan, magkaroon po ng shall I say, paano natin maihanda ang sarili natin. Kaya we have this kind of undertakings, the selected teachers from each discipline to give us an idea what is simulation teaching. And just a while ago, as I've said, saludo ako sa mga ginagawa po ninyo. Ako'y tuwan-tuwa. Sabik na sabik kanina na makita yung ating mga anak na nagagandahan. Yan, kita kayo mga smiling faces nila. And higit sa lahat sa mga down-to-earth teachings ng mga teachers na sa kanyang subject. So, ako, very eager talaga ako. Hindi ako umalis kanina. Hanggang mula nag-umpisa, na inano ko na sa malaking TV ko para makita ko pa talaga na maliwanag yung ating gagawin ngayon. Muli, ang aking pagbati, let us just hope and pray, mga anak, mga kaguro, na sa ganitong paraan, we really cascaded everything, especially to our learners and for all the parents out there also, na makita nila kung ano ba talaga ang ginagawa, ano bang gagawin natin sa mga susunod na araw. As I've said, I keep on praying that our dear Almighty God embraces us. Come what may, nandyan po siya na parating tayo ay ginagabayan para sa lahat ng ating gawain sa araw-araw. In preparation for the school year 2021, which will open hopefully our students
please embrace this kind of teaching and learning situation. Wala po tayo magagawa na kundi yakapin po itong sistemang ito. Ito ay ginagawa po ng ating magigiting na mga guro para kayo ay kahit sa ganitong panahon ay matuto. Hindi po natin pwedeng isang tabi ang pagtuturo bagkus kailangan po natin humakbang pabante para kayo ay aming magabayan, lalong-lalo na po sa inyo mga masisipag na mga guro sa senior high school. Alam nyo mga anak, I really miss your wonderful faces, even our teachers out there. Iba, bilang principal, at times, pag nakoy na sa school or work from home, mabigat pa rin ang pakiramdam ko pagka hindi ko kayo makasalamuha. Hindi ko makita yung mga nagagandahang mukha ninyo, both teachers and students. I really miss you. From day one of this pandemic situation, mid-March up to this very moment, siguro hindi ko pa masyado kayong nakita, especially in our school quadrangle. And let's just hope and pray mga anak, mga kaguro, na sana po makabalik na tayo sa dating ginagawa namin, yung the normal way of seeing each other, especially in our beloved Manuel A. Rojas High School. I really miss you. Sana po, let us just be positive enough in all our undertakings in spite of our shortcomings, mga anak at mga kapwa kong guro. Harinawa po sa paraan na itong simulation na ito, the teachers, especially the one involved in this simulation, will deliver. And I do believe magagaling po yan. Magagaling ang mga senior high school teachers. So, my dear students, mga anak, please embrace this kind of situation. Alam ko na at times or at most ay gagastos din po tayo. Kasi ang pagkamit ng isang magandang edukasyon ay ako'y naniniwala. I just do hope and pray na meron tayong patutunguhan. Just a while ago, listening at one of our officials at the DepEd division level, may good news na po siya na na-receive na po sa division office yung thousands of what we call the SIM cards. And very, very soon, you will be receiving your tablets. And hopefully, sabi nga po ni ating mahal na mayor, if not, a week after the opening, ay matatanggap na po ng mga bata ang inyong mga tablets. So, guys out there, teachers, mga students, mga anak, I wish you all the best out there. I'll be watching you. Ako'y, sabik na po na mapanood. Like what we did in the junior high school department a week before, ay maganda rin po ang kinalabasan. So, how much more than this our senior high school department? So, maraming salamat po, mga anak. Lalo sa, please extend my regards to your parents. I hope sila po ay manonood, makinig po sa inyo at obserbahan kayo kung paano ba talaga ang online teaching. We will be using two modalities, online or yung blended learning, modular. And alam po ng mga guro yan kung paano kayo gagabayan in the days to come. Once again, isang magandang hapon po sa ating lahat. Sa ngayon, I'd like to congratulate our teachers sa inyong mga efforts na ginagawa. Sir De Leon, maraming salamat po sa ICT teachers and of course to your assistant principal. Muli, maligayang pagbati po sa lahat, sa ating mga anak. Ingat po tayo. Please stay safe also with your family. God bless us all. Para sa bata, para sa bayan, sulong edukalidad. In this situation we are in today, indeed, struggle is real. But who says that it's impossible to cope?